ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Sumagot siya, Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanya, ganito ang ipinasasabi ng guro. Malapit na ang aking oras. Ako at ang aking mga alagad sa bahay mo kakain ng hapunang pangpaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at ininda nila ang hapunang pampaskwa. Nang gabing yaon, tumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa Aba na magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din. Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus. Ikaw na ang nagsabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos na magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, Sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. at pagkaawit ng isang imno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng nasasaad sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, maikatlo mo akong itatatwa. ngunit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit na ako patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo. Mananalangin ako sa dako roon. ngunit isinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila,
Ang puso ko ay tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maari, ay ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi may aalis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niya silang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang 3 alagad at muli siyang nanalangin. At iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at mga pamalo. Galing sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan. Bago pa sila dumating doon, ibinigay na ng taksil ang ganitong hudyat. Ang hagkan ko ang sinating pakay. Dakpin ninyo agad. Kaya't nilapitan ni Judas si Jesus at binati. Magandang gabi po, Guro. Saka hinagkan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. at nilapitan siya ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tainga niyon. Sinabi ni Jesus, Isalong mo ang iyong tabak. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na makahihingi ako sa aking ama ng higit pa sa 12 batalyon ng mga anghel at padadalhan niya ako agad? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatang nagsasabi na ito ay dapat mangyari? at binalingan niya ang mga tao at sinabi, Ako ba ay tulisan at naparito kayong may tabak at mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw, ako'y nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari lahat ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus na mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caifás, ang pinakapunong saserdote. Doon nagkakatipon ang mga eskriba at ang matatanda ng bayan. Sumunod sa kanya si Pedro, ngunit malayo ang agwat nila. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong saserdote, pumasok siya sa patio at naupong kasama ng mga bantay upang makita kung ano ang mangyayari. Naghahanap naman ang mga punong saserdote at ang buong Sanedrin ng saksing magsisinungaling laban kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang matagpuan. Bagamat maraming humarap at nagsabi ng kabulaanan tungkol sa kanya. Sa wakas, may 2 humarap at nagsabi, Sinabi ng taong ito, nagigibain niya ang templo at muling itatayo sa loob ng 3 araw.
Tumindig ang pinakapunong saserdote at sinabi kay Jesus, Wala ka bang maisasagot sa paratang na ito sa iyo? ngunit hindi umimik si Jesus. At sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, Iniuutos ko sa iyo. Sabihin mo sa amin, sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa alapaap sa langit. Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winasak niya ang sariling kasuotan at sinabi, Ito'y kalapastanganan sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano sa palagay ninyo? sumagot sila. Dapat siyang mamatay! Siya'y niluran nila sa mukha at pinagsusuntok. Sinampal naman siya ng iba at ang sabi, Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo. samantala si Pedro'y nakaupo sa patio. Nilapitan siya ng isang alilang babae at ang sabi, Kasama ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? ngunit itinanggi niya ito sa harapan ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. Pumunta sa may pintuan si Pedro. Nakita siya ng isa pang alilang babae at sinabi sa mga naroon, Ang lalaking ito'y kasama ni Jesus na taga Nazaret. muli siyang tumanggi. Isinusumpa ko. Hindi ko nakikilala ang taong iyan. Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sinabi nila, Isa ka nga sa kanila. Nakikilala sa iyong pagsasalita. Mamatay man ako. Talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. At naalaala ni Pedro ang sabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, makatatlo mo akong itatatwa. Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan kung paano maipapapatay si Jesus. Iginapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato. Nang makita ni Judas ni si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, Nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang taong walang sala. Ano ang pakialam namin? Bahala ka. sagot nila. Inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo, saka siya umalis at nagdikti. Pinulot ng mga punong saserdote ang mga salaping pilak. Sinabi nila, Labag sa kautosan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao. nagkaisa sila na ang salapi ay ibayad sa bukid ng magpapalayo upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Kinuha nilang 30 salaping pilak ang inihalaga sa kanya ng mga Israelita at ibinayad sa bukid ng magpapalayok ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot.
Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus kaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan. Sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador. Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po! Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati, Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! siya'y pinagluluruhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Pagkalabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga taong nagdaraan at tatangu-tangupang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili.
Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalapusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak at inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay mo na. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagpitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari, Tunay na ito'y anak ng Diyos. sabi nila. Naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Kinabukasan, alalaong bagay, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at ang mga pariseyo. Sinabi nila, Naalaala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw.
Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ng bangkay at sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay at ang bandarayang ito ay magiging masahol pa sa nauna. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan. kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang di ito pakikialaman ni numan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Sa mga apostoles, magbatian kayo, pinagpalang linggo. Yan. Ganon din sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa linggo ng palaspas dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, hudyat na tayo ay papasok sa mga mahal na araw. Sabihin nyo nga po, mahal na araw. Pansinin nyo, kakaiba ang ating pagdiriwang, bukod sa meron kayong mga dalang palaspas, 2 ang ating binasang ebanghelyo sa araw na ito. Hindi ba? Napansin nyo ba yon? Kanina, nung tayo'y nasa labas, bago tayo magprosesyon, at ngayon, isang mahabang kwento kung paano namatay si Jesus. Sa unang ebanghelyo, tungkol ito sa pagbubunyi. Sabihin nyo nga po, pagbubunyi. Dahil si Jesus papasok ng Jerusalem at lahat ng mga tao na tumanggap sa kanya ay nagbubunyi. Marami silang natanggap mula kay Jesus. Maraming gumaling, maraming aral, sila'y napakain ni Jesus, napalayas ang mga demonyo. Kaya nga, ang mga tao ay nagbubunyi. Sila'y nagbubunyi sapagkat tinatanggap nila si Jesus. Sila'y nagbubunyi sapagkat napagaling sila ni Jesus. Ang linggong ito ay tungkol sa pagbubunyi at pagtanggap kay Jesus. Kaya nga, meron tayong mga palaspas. Yang palaspas na yan, simbolo ng pagbubunyi. Pagbubunyi. Alam nyo, yang palaspas, noong mga panahon na yon, ginagawad bilang isang parangal. Kaya nga makikita nyo, yung mga merong palaspas dito. Kita nyo na ba yon? Yung may dahon sa ulo. Pinararangalan. At si Jesus, tinanggap ng mga tao, pinarangalan, nagbunyi gamit ang palaspas. Masayang-masaya ang mga tao. Parang sa buhay, kailan ba tayo nagbubunyi? Hello? Sige, hindi lang kayo kausap ko, yun na lang mga nasa TV. Kailan po kayo nagbubunyi? Buti pa sila sumagot, Kailan? Pag birthday. Bakit? Kapanganakan. Sige, kailan pa nagbubunyi? Kapag may tagumpay, di ba? Nagbubunyi ba kayo pag napanalo ang laban? Nagbubunyi ba kayo pag gumaling sa sakit? Nagbubunyi ba kayo kapag ang Pilipinas nagwawagi? Di ba? Nung nanalo ang binoto nyo sa eleksyon, nagbunyi ba kayo? Sayang-saya nyo, Di ba nagbunyi kayo? Nilaban nyo Yan ang pagbubunyi. Ganon. Panahon ng graduation ngayon. Tama ba? Di ba? Marami ang nagbunyi kasi nakatapos ng pag-aaral. Nakapasa sa board exam. Nakapasa sa bar exam. Nagbubunyi. Well, sa probinsya nga,
Sa probinsya namin, kapag nagbubunyi, pag nakatapos sa pag-aaral, ang ginagawa ng mga magulang, nagpapagawa ng lapida. Kailan ba nagagawa ng lapida? Dito sa atin, sa Maynila, kapag patay. No? Pero sa Pangasinan, kapag nakatapos yung kanilang anak, nurse, engineer, abogado, nilalagyan ng lapida yung bahay. No? Tanda na nagbubunyi ang magulang. Abay, bakit hindi? Ang hirap makapagpatapos. Di ba? Sa Pangasinan, lapida. Sa atin, tarpaulin, di ba? Naglalagay kayo ng mga tarpaulin dyan, no? Kapag masayang-masaya yung mga magulang, nagbubunyi. At yan ang ating unang ebanghelyo, ang pagbubunyi ng mga tao. Samantala, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang salaysay ng mahabang kwento ni Jesus. Kwento kung paano siya tinalikuran ng mga taong mismong minsang nagbunyi. Kung paano siya hinusgahan, niluran, pinahirapan at pinatay. Isang kwento hindi ng pagbubunyi, kwento ng pagkasawi. Sabi nyo nga po, sawi. Pagkatalo ni Jesus sa mga tao na minsang nagbunyi at minsang nagdiwang ng kaniyang kadakilaan. Tingnan mo, no? Ang bilis magbago ng tao. Sila yung mga minsang nagbunyi, sila yung minsang nagsaya, pero ngayon, sila mismo ang tumalikod kay Jesus. Kaya nga kung babalikan natin ang kwento, nakakapagbunyi ba yon? Magbubunyi ba tayo? Kwento ng pagkasawi. Mga kapatid, may dalawang mukha ang ating pagdiriwang sa araw na ito. At magandang pagnilayan natin ito. Ito ang mukha ng pagbubunyi at mukha ng pagkasawi. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Anong mukha yan? Hello? Mukhang ano ba yan? Mukha ba nagbubunyi o mukhang sawi? Bakit naman hindi? No? Sa pinagdadaanan natin ngayon, no? Magandang dalhin natin doon. Tignan natin, ano ba ang kinakaharap ng ating bansa? Hindi ba? Parang ang mga tao, sawi. No? Ang mahal ng gasolina, tama ba? Ang lala ng korupsyon, tama ba? Ang taas ng bilihin, patuloy ang gera sa ibang bansa. Sino bang nananalo sa gera? Wala. At lahat tayo, talo, apektado. Sari-saring reklamo, reklamo ng kahirapan, reklamo ng kaguluhan, reklamo ng kasakiman. Paano tayo mananalo? Paano tayo magbubunyi sa tagpong ito? Hindi ko masisisi kung pakiramdam ng lahat, tayo ay sawi. Yan ang mata ng mga sawi. Nakikita ang mga mali, nakikita ang hindi magaganda, nakikita ang pagdurusa, nakikita ang paghihirap. Tayo'y sawi. Ngunit, sa kabila ng lahat ng tagpong ito, meron namang sumisilip na kaunting liwanag mula sa mga tao. Natututo tayong magbawas ng lakad, no? Ang mahal ng gasolina, no? Alam nyo ba sa Tagaytay, ang luwag ngayon, weekend, punta kayo, no? Dati, no, nung mura ang gasolina, nako, ang traffic sa Tagaytay, lalo na pag weekend. Oh, ang hirap pumunta. No? Napaka-traffic, pero ngayon solo mo. Bakit? Nagbawas yung tao ng lakad, no? Bakit? No? Ang mahal ng gasolina. Pupunta ka ng Tagaytay, nung gagawin mo? Kakain, gastos. Oh, tapos magto-toll gate ka pa.
Hindi ba? Kaya yung mga tao ngayon, nagbabawas ng lakad eh. Nagbawas ba kayo ng lakad? Oh. O minsan iniisip mo, no? Ano ba? Tutuhugin mo na, di ba? Iniisip mo, o sige, kailangan puntahan ko to. No? Ang galing, no? Yung tao ngayon nag-iisip eh. Dati, hindi. Sige lang, punta. Kahit magbalik-balik, hindi iniisip. No? Kasi, mura ang gasolina. No? Pag mahal, natututo mag-isip. Natututo magtipid. Nagtitipid na ba kayo? Ha? Wala naman titipirin. Parehas lang, no? Parehas lang tayo, no? Ganon, no? Pero meron namang iba natututo magbigay. No? Meron ako nakita, ang ganda ng post, no? Sa jeep, di ba? Wala pa namang official na increase. No? Anong nakalagay sa jeep? Sabi niya, kung sino lang may gusto, ang magdagdag. No? At meron naman nagdadagdag. No? Meron mga nagwa 1, 2, 3, pero meron pa rin nagdadagdag. No? Kaya may makikita ka pa rin kaunting liwanag. No? Kahapon, nagpunta ako sa Antipolo. No? Hindi na ako nagdala ng sasakyan. Ang mahal ng gasolina. No? Nag-LRT ako. No? Alam nyo ba, LRT ngayon, 50% off. Yung dapat na pamasahe ng LRT, dati ay 35 pesos mula Recto hanggang Antipolo, yung Antipolo Station. No? Ngayon, 18 pesos. Pwede pala iyon, ano? Tamo naman, pwede pala yun. Saan galing yun? Hello? Wala na namang alam. Sa buwis natin. Pwede pala nilang ibigay doon. Saan napunta yun noon? Ayun. Ngayon alam nyo. Masaya ka pa ba sa binoto mo? Yes! Kanina sabi mo nagbubunyi nung nanalo ang binoto mo. No, pero tingnan nyo, no? Pwede pala yun. Kapag naghihirap na ang tao, mahihiyari naman pala sila mangupit. No? Pwede palang ibalik sa tao, no? Tingnan mo, ang laki. Pwede pala, no? Subsidy ng gobyerno, positibo pa rin. No? Okay pa din, itong titignan. Nakakabunyi na lang din. Sige. No? May iba naman, nag-iisip mag-sideline. No? Suma-sideline ba kayo? No? Pandagdag man lang. No? Yan yung mata ng mga taong nagbubunyi. Hindi nakikita ang mali. Nakikita oportunidad. Nakikita liwanag. Tanong mo sa katabi mo, anong nakikita mo? Wala na, pikit na eh. Paano makakita? No? Pikit na. No? Ganito din sa buhay ni Jesus. Marahil, sa tagpo ng kamatayan, sa kwento ng kamatayan ni Jesus, sa paningin ng iba, si Jesus ay nasawi. Si Jesus ay natalo. Kaya nga sabi nila, iniligtas mong iba. Iligtas mong sarili mo. Tingin ng iba, talo si Jesus. Nasawi si Jesus. Dahil kamatayan ang kanyang kinahantungan. Pero sa mata ni Jesus, hindi siya nasawi. Siya'y nagbubunyi. Bakit? Natupad niya ang plano ng Diyos. Anong plano ng Diyos? Iligtas ang mga tao. Kahit na kapalit ang sarili niyang buhay. Di ba ganun pag magulang? Pag ba nahihirapan ka, pag ba nasasaktan ka, pag ba ibinigay mo ang isusubo mong pagkain sa iyong anak, ikaw ay malungkot? Hello? Di ba hindi? Masaya ka kasi binigay mo sa anak mo eh. Kahit hindi ka na kumain, masaya ka kasi nabusog yung anak mo. Kahit wala nang natira sa'yo, masaya ka kasi napagtapos mo ang anak mo. Masaya ka kahit na ikaw yung may sakit kasi sabi mo, di bali nang ako magkasakit, wag lang ang anak ko. Di ba? Sa mata ng isang taong nagbubunyi, kahit mahirap, hindi niya nakikita ang sakit. Hindi niya nakikita ang pagdurusa. Nalala ko yung kwento ng isang wais na ama
na merong 4 na anak na lalaki na madalas magtalo. Meron ba kayong mga anak na madalas magtalo? Hello? Anong ginagawa nyo? Binibigyan nyo na lang ng kutsilyo, no? Para matapos na. Sige, magsaksakan kayo. Di ba? Ganon yung iba, no? Pero itong ama na to, wais. Wala nang ginawa ang mga magkakapatid kundi magdebate. Walang gustong magpatalo. Lahat gusto panalo. Kaya nga, tinuruan sila ng kanyang ama. Tinuruan ng isang leksyon na hindi nila malilimutan. No? Sabi ng ama, sige, padadala ko kayo sa gubat. Hanapin ninyo doon ang puno ng peras. No? Nakakita na ba kayo ng puno ng peras? Ha? Hindi pa? Oo, hindi pa rin ako eh. Nakakita lang ako peras na, no, dito sa Divisoria, di ba? Na wala naman puno ng peras dito sa atin eh. No, kaya di natin alam ang itsura ng puno ng peras. Sabi ng ama, punta kayo sa gubat. Pero ipadadala ko kayo sa iba't ibang panahon. Hanapin ninyo ang puno ng peras. Ang unang anak pinadala sa panahon ng taglamig. Nakita ng unang anak ang puno ng peras, puro sanga at kahoy, walang dahon. Sabi niya, ganun pala ang puno ng peras. Pagbalik sa kanyang ama, puro ito sanga, puro ito kahoy, walang dahon. Sabi ng ama, sige, ikaw, pangalawang anak, pumunta ka naman, hanapin mo sa panahon ng tagsibol. No? Pumunta ang pangalawang anak at hinanap ang puno ng peras. Panahon ng tagsibol at nakita niya ang peras o ang puno ng peras ay may makapal na bulaklak. Walang dahon, walang nakitang sanga, walang nakitang kahoy. Kaya pag uwi niya, sabi niya sa kanyang ama, mali naman yung anak mong una. Ang nakita ko, puro bulaklak ang puno. Napagkamalan ko ng puno ng bulaklak yun eh. Kasi walang dahon, walang sanga. Mali siya. Ang puno ng peras ay puno ng bulaklak. Pinapunta ng ama ang ikatlong anak. Sabi niya, pumunta ka sa panahon ng tag-init. At ganun nga ang ginawa ng ikatlong anak. Pagkakita niya sa puno ng peras, sabi niya, mali ang dalawa kong kapatid. Umuwi sa ama ang ikatlong anak. At sabi niya, hindi totoong puro sanga ang puno. Hindi rin totoong puro bulaklak ang puno. Dahil ang nakita ko, puno ng dahon at puno ng bunga. Panahon ng tag-init. At panghuli, pinaalis ng ama ang ika-4 niyang anak. Sabi niya, sige, pumunta ka. Panahon noon ng taglagas. Iba ang nakita ng ika-4 na anak. Para sa kanya, mali ang kanyang 3 kapatid. Dahil ang kanyang nakita, hindi puno ng sanga, hindi puno ng bulaklak, hindi puno ng dahon at mga bunga. Ang nakita niya ay nag-aapoy na puno. Kulay pula ang mga dahon. Pula ang dahon ng puno ng peras. Kaya sabi niya, mali ang mga kapatid ko. Nagtalo-talo. Mas lalong nagtalo-talo ang 4 na magkakapatid. At sinabi ng ama, alam nyo, walang mali sa mga sinabi ninyo. Pero wala rin sa inyo ang nanalo. Dahil nakita ninyo at tinignan ninyo ang puno ng peras sa iba't ibang panahon. Ganyan ang aral. Hindi mo mahuhusgahan ang isang tao o ang isang bagay
sa isang panahon dahil ang ating pagtingin ay nababago, depende kung saan ka nakatitig. Ang ating pananaw ay nababago kung saan ka nakatitig. Mga kapatid, tanging ang makakapagsabi kung ang isang sitwasyon ay pagkasawi o pagbubunyi ay ang taong mismong tumitingin. Sa hirap ng buhay, tingin mo ba ito'y kasawian o pagbubunyi? Nasa iyong mata ang sagot. Isang pagbubunyi para sa mga taong tumitingin sa pag-asa sa kabila ng pagdurusa, lumalaban ng patas kahit ang bilihin ay mataas. At higit sa lahat, nagsusumikap sa kabila ng mga hirap. Amen. Amen. Pagbubunyi o pagkasawi, nakadepende yan kung saan ka nakatitig. Parang ang palaspas, simbolo yan ng isang martir. Sa iba, ang tingin sa martir, sawi. Sawi sa pag-ibig, niloko, sinaktan. Pero para sa isang martir, ang tingin niya, ito'y pagbubunyi. Dahil ito'y pagbibigay ng buong pag-ibig at pagbibigay ng sarili. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humahiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.